Magandang hapon po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Conrera sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Hapon na po dito sa Pilipinas. Pero kung saan man kayo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Alam ko naman global tayo ngayon. Merong mga nanonood sa atin taga Estados Unidos, merong taga Australia, taga Japan, may mga taga Middle East, Singapore, Hong Kong, Europa. Worldwide na po tayo. Okay, pag-usapan natin yung mga napag-usapan ko sa punto de vista nung isang linggo, mas palalimin pa natin ang ating mga diskusyon doon. Nung Lunes, tinalakay ko yung SONA ni Pangulong Marcos at yung Martes, pinag-usapan natin yung fake video na pinapakalat ng mga kritiko ni Pangulong Marcos tungkol sa di umano ay paggamit niya ng droga. At nung Miyerkules pinag-usapan natin yung ano, yung nangyari sa Cebu, yung incident sa Cebu na pinatayo ng isang customer, ang isang waiter. At nung Huwebes ay pinag-usapan natin yung mga pagbaha na kaugnay ng Typhoon Carina at nung Biyernes ay yung tungkol sa climate change. Unahin natin yung SONA ng Pangulo. Marami na ang nasabi tungkol dito, 'di ko na pahabain. Objectively, maraming nagtatanong sa akin ano masasabi ko sa SONA. Hindi ako nakapanood ng live dahil busy ako nung araw na yon. Pero napanood ko yung replay at impressed ako sa totoo lang kay Pangulong Marcos. Hindi siya perpekto, marami pa ring kulang. Ang nakita kong kulang sa kanyang speech, which naging dramatic yung contrast kasi parang walang masyadong nasabi ang pangulo tungkol sa environment, tungkol sa climate change, tungkol sa anong gagawin ng bansa, anong gagawin ng kanyang administrasyon. Kung meron man ay pahapyaw. Tapos nakita natin nung nangyari nung Miyerkules na nagbaha talaga tayo. So, parang walang masyado siyang nasabi dun, pero marami siyang nasabi na mga bagay-bagay na malapit sa bitukan ng tao tungkol sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at pagtulong sa kabuhayan ng mga tao lalo na sa ating agrikultura. At ang isa sa mga pinag-usapan ay ang kanyang pag-anunsyo na wala ng pogo sa Pilipinas. Hindi na papayagan ng mga pogo. Okay, iba-ban na ang pogo. So, inutusan niya ang PAGCOR at ang iba pang mga ahensya katulad ng Department of Labor and Employment na gumawa na ng mga plano, takbang kung paano ito isasakatuparan at lalong-lalo na anong gagawin para hindi masyado namang matinding epekto sa ating mga kapatid na maapektuhan sa kanilang kabuhayan. So, marami ang mga pinuri ang SONA ng Pangulo, kasama na nga si Senator Risa Hontiveros na natuwa dahil once and for all ay nagsalita na ang Pangulo tungkol sa pogo. Maraming mga senador ang mataas ang binigay sa kanyang ratings at kahit members ng House. Ako objectively, it's one of the best SONA not only of the President, pangatlo pa lang naman niya 'to, but compared to the other SONAs, it was well written, well researched, well argued. It's not complete, like I said, it would have been better kung tinukoy niya pa yung ano yung pulisiya niya sa human rights, anong tungkol sa war on drugs, yung kanyang pulisiya tungkol sa mga natitira pang mga bakas ng rebelyon mula sa kaliwa. Maganda yung sinabi niya tungkol sa China, okay? So yun ang isa pang pinalakpakan. Marami ngayon ang nagko-comment bakit daw tungkol dun sa nung inanunsyo na niya hindi na-ban na ang pogo, nagtayuan yung mga tao at nagpalakpakan, pero si Senadora Amy Marcos ay nakaupo na nanatili. Hindi niya binigyan ng standing ovation ang kanyang kapatid. Huwag na tayong maglikha ng kontrobersiya o ng intriga. Hayaan na natin ang drama ng magkapatid ay sila-sila na lang magsolusyon diyan. Pero malinaw na may political statement yung hindi hindi pag-upload ni Senadora Marcos. Alam naman natin na sa Senator Marcos ay maka-China, 'di ba? Pero hindi ko alam kung bakit yung sa Pogo hindi siya pumalakpak. I could not understand why. 'Di ba although sa ngayon may lumalabas na mga kwento na di umano, napanood ko nung tungkol sa Rappler, may nilabas ang Rappler, na parang, palabok.
pang-intriga. Hindi ko alam kung totoo, pero nakita ko si Lian Buwan naglabas ng statement na hindi lang naman si Alice Go ang personalidad sa likod ng Bamban, Pogo Hub, kundi may iba pang mga personalidad na ang isa doon ay kapatid ng isang malapit sa mga Duterte. So, yun yung koneksyon. Pero anyway, hintay na lang natin total sa bilis ng mga pangyayari ngayon, sa bilis ng mga nangyayari sa paligid natin, eh, lalabas din 'yan, 'di ba? Walang bahong naitatago. Teka muna, i-stop video ko lang muna 'to, may gagawin lang ako. Ayan, may sumingit kasi sa ngipin ko, eh, naiinis ako, eh, alangan namang sa harapan niyo, eh, ako'y mag-toothpick, 'di ba? Anyway, o ayan yung mga nagsasabi na ako'y nakasando lagi, o ayan hindi na po ako nakasando sa ngayon. Baka naman kung mag-toothpick ako sa harapan niyo mapunan na naman, 'di ba? So anyway, lumipas kaya nga sinabi ko marami na nasabi tungkol sa SONA, lumipat na tayo dun sa mas medyo mas kontrobersyal sapagkat, bago dumating ang SONA ng pangulo may kumalat na mga video at in fact plinay ito sa rally sa California ng oposisyon kay Pangulong Marcos sa pinamumunuan ng mga dati niyang kakampi na si Maharlika at saka si, ah, Mr. Chong, okey? Si Glenn Chong, na kung saan, merong video na pinalabas na di umano si Pangulong Marcos huling-huli na naghitit ng cocaine or I don't know kung shabu ba yun o pulburon na tawagin nila. Pero ang alam ko, cocaine yung sinisinghot, eh, kasi ang shabu naman, eh, sabagay hindi ko kasi alam yan mga ganyan, eh, inosente ako niyan. Anyway, it's drugs. Kamukha kahawig ni Pangulong Marcos pero lumalabas ngayon na ito ay isang peke. Kasi kung titingnan mo sa, blow up nung image, yung tenga ni Pangulong Marcos ay iba sa tenga nung kamukha niya dun na imahe. Ngayong mga panahon naman madali ng gumawa ng mga ganyang kalokohan, 'di ba, yung pamimeke. Hindi na lang po ngayon, pagka you know, napakadali na hindi na Photoshop ang ginagamit, deepfake na, eh, na talagang minsan pati boses ginagaya, eh, sa Amerika nga, 'di ba? Pati nga boses ni President Biden nagaya. So, madali. Pero lumalabas ngayon na talagang ito ay pinasisinungalingan ng maraming tao na malapit kay Pangulong Marcos. At ako din personally ang ano ko kasi dun, napaka-suspicious naman kasi nung timing, 'di ba? Itinaon na merong importanteng okasyon sa Pilipinas tungkol sa State of the Nation address at lumabas 'to. Ang tanong dito, ano nga ba talaga ang layunin ng mga taong ito? Alam mo, sinabi ko nga may kalayaan tayong magpahayag ng ating mga saloobin. May kalayaan tayong bumatiko sa gobyerno, may kalayaan tayong, ah, sabihin kung ano ang ating saloobin. Pero wala po tayong kalayaan na manira ng sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Hindi po 'yan kalayaan. It's still a part of freedom of expression, but it's something that can already be actionable because it's no longer protected by the Constitution. Kasi lalo't lalo na't pangulo 'yan tapos inilalagay mo sa alanganin ang katayuan niya, eh, para mo na ring inilagay sa alanganin ang katayuan ng bansa. Sa sitwasyon na marami tayong hinaharap na problema, katulad ng sa China, to delegitimize the president, to paint the president as a criminal, violator, a drug addict, is simply going to the grain of national security. And therefore, you have to ask these people, why? Why are you doing this? Are you doing this for the country? Are you doing this for your own selves? Are you doing this dahil nagalit lang kayo dahil kayo ay hindi nabigyan ng posisyon sa gobyerno? Nagagalit ba kayo dahil hindi kayo pinansin o pinabayaan kayo? Ang feeling ninyo sumuporta kayo tapos pinabayaan kayo?
Well, kanya-kanya naman tayo ng dahilan, eh. Ako nagtatanong din sa'kin ibang tao, dati sinuportan ko si Pangulong Duterte, ba't ngayon kritikal na ako? Lagi kong pinapaliwanag yung pagsuporta ko naman po sa kanya may limitasyon yun. There was a line that could never be crossed and that line was crossed. So, matagal ko ng pinaliwanag 'yan sa inyo kung bakit tinalikuran ko ang Pangulong Duterte, okey? Dahil kondisyonal naman yung pagsuporta ko sa kanya. Pero ang pagtalikod ko ay hindi nakabase dahil mayroon akong ambisyon. Laging sinasabi ng iba, "Hindi ka kasi nabigyan ng posisyon, eh, kaya ka gumanyan." Na para bagang, ba't ko kailangan pa ng posisyon, eh, meron akong trabaho, 'di ba? Maayos ang aking trabaho, mapayapa. Eh, bakit pa ako magpapasikat, eh, sikat na rin ako, 'di ba? Yung gano'n ang point, hindi ko na kailangan ng posisyon ng gobyerno para makilala ako dahil kilala na rin naman ako ng hindi naman hindi gano'n karaming tao, pero kilala na rin ako ng tao. So, 'yun yung punto dito, bakit ginagawa itong ganito? Anong gustong gawin? Punahin ang gobyerno, pero 'pag pupunahin natin ang gobyerno ay dapat ano yung layunin natin, improve ang governance, ay di tukuyin natin ang yung pagkakamali ng gobyerno at magbigay tayo ng suhestiyon, 'di ba? Hindi yung tayo ay maninira ng personalidad ng tao tapos ang gagamitin pa natin ay peke at pagsisinungaling, 'di ba? Kung may problema tayo sa kalakaran ng gobyerno, sa DNR, ako marami na akong pinupuna sa gobyerno, sa Senado, sa House, maging si Pangulong Marcos minsan pinupuna ko, dahil karapatan natin 'yan. Pero yung manira ka ng personalidad, yung gamitan mo ng pagsisinungaling o pamimeke ng video, yun ang hindi maganda, para sa akin. I don't know, kayo, kung ano yung masasabi niyo diyan? Hindi na yan pag-e-exercise ng freedom, ng right to speak. Yan ay pang-aabuso na ng karapatan na yun. Inaabuso na natin ang kalayaan na yun. Kasi wala naman tayong kalayaang magsinungaling, wala tayong kalayaang manira ng tao. At lalo't lalo na presidente yan at kahit na hindi presidente yan, kahit ordinaryong mamamayan yan, wala tayong kalayaang manira ng iba. Hindi natin puwedeng taguan ng responsibilidad, magtago tayo sa saya ng freedom of speech. Magtago tayo sa saya ng konstitusyon na para bagang kahit ano puwede. Eh, matagal na po sa jurisprudence nasabi na hindi ho absolute ang freedom of speech. May limitasyon yan, in the same manner that you could not just shout, "Fire!" in a crowded theater, right? You could not give a bomb joke in an airport, you know? Yun ang limitasyon ng mga free speech rights. Maging ang payo ko dun sa mga galit kay Pangulong Marcos, eh, tutukan po ninyo yung ginagawa niya. Tutukan niya yung pulisiya at gamitin po natin ang datos. Huwag tayong mag-iimbento. Gamitin natin ang data if you have hard data, you know, and besides the point is, if you keep on, granted, that a politician might have used drugs in the past. The question is, what is it now for you today? Gumagamit pa rin ba? Yun ang tanong. I'm not saying na gumagamit si Pangulong Marcos, but any politician for that matter, hindi lang kay Pangulong Marcos. Bakit kailang ibalik ng ibalik in the past? Kasi kung ibabalik ng ibabalik in the past, balikan din natin itong mga nakaraan nitong mga kritiko niya, 'di ba? Kasi hindi na tayo matatapos nito. Okay. Nung Miyerkules pinag-usapan natin ang isa namang kontrobersiya, ito naman hindi sa larangan ng politika, ito'y sa larangan ng pakikipagkapwa-tao. Na kung saan sa Cebu, sa isang restaurant sa Cebu sa Ayala Center, naging viral yung video na kung saan may isang customer na napag-alaman natin ay kabilang sa LGBT community, ay, pinatayo niya ng halos isang oras ba yung waiter, isang oras ba na I forgot, but it's long. Pinatayo niya ng waiter dahil tinawag di umano siyang sir ng waiter. So, pinahiya niya yung waiter. Ito ay posisyon ng pagpapahiya, eh. At marami-raming levels dito, hindi 'to madaling i-analyze, eh. Kasi ang argumento puntahan muna natin yung pananaw ng customer. Ang customer ay isang, miyembro ng LGBT community
At sa kanyang gender identification, gusto niyang maging babae na. Ako personally, ginagalang ko yang mga ganyan. Kapag ang isang tao ay nag-make na ng statement, pinubliko niya na siya ang gender identity niya para sa kanya kahit biological male siya ay female, igalang natin 'yan. Ako ginagalang ko 'yan. So, hindi ko na siya tatawaging sir, hindi ko siya tatawaging mister, madam, ma'am, wala nang mawawala sa'tin, 'di ba? So, andun ako, na parang igagalang natin 'yun. So, 'pag tinawag mong sir ang isang tao na gumastos na ng malaki, nag-a-advocate siya ng makilala ng lipunan na siya ay isang babae na nakakainsulto nga naman 'yun. Pero ang ginawa naman kasi nitong customer, sa halip na turuan o ipaliwanag ng maayos na nakaupo yung waiter, nag-sit down, isineminar, ay para bagang nag-misbehave na estudyante na pinatayo habang di umano sabi niya hindi naman daw niya nile-lecturan, kinakausap ng mahinahon. Well, that remains to be seen. Kasi alam naman natin na ako personally, bagamat ginagalang ko ang karapatan ng LGBTQ, maraming mga tao na hindi pa handa. Hindi pa handa na tanggapin 'yan, lalo yung mga konserbatibo. At yung iba naman hindi alam. Hindi alam kung papaano makipag-deal sa mga ganyan. Hindi alam anong gagawin kapag nakakita ng isang lalaki na nagsasabi na babae na siya. So that is something that not all people are ready to accept or are capable of dealing with, 'di ba? So, dapat yun ang naintindihan din ng mga LGBTQ, na huwag yung ipupuwersa. Kung gusto niyong igalang kayo, igalang niyo din yung iba. And the best way to make the change is if you are called sir, of course it's offensive, but don't take that offense in a way that you're going to counterpunch. Use it as a moment to teach and to advocate for your points. Kasi I'm sure naman nung tinawag na sir yung customer, hindi naman siya kinutya nung waiter. Iba kasi yung ikaw ay kinakantyawan, iba yung binubully ka. Iba yung hindi ka naman, yung I'm sure the waiter hindi niya binubully yung customer. Iba yung ikaw ay naglalakad lang tapos bigla kang sisipulan o kaya kakantyawan, tatawagin kang bakla o LGBTQ or abnormal, ganyan. Ibang klase yun, ibang reaksyon yun, okey? Maraming you can react differently there. But in this case, iba, may posisyon ng power yung customer, siya yung nagbabayad. Siya yung parang hindi naman siya boss, pero dahil siya ang customer sa isang restaurant, may nakaangat siya pagdating sa power differential. So yung waiter I'm sure just misspoke, okey? So ang gano'n hindi dapat pinatayo, 'di ba? Kasi tama nga naman, tayo naman kasi dapat maging sensitive na rin tayo sa mga ganyan, may tinatawag na ngayon na gender sensitivity. Pero hindi ibig sabihin na porket gender insensitive yung isang tao, ay uupakan mo na ng gano'n. Kasi, you know, maaaring hindi pa niya tanggap o maaaring hindi niya naintindihan. So, dapat ang trabaho ng mga namili o pumili na ng kanilang gender identity na taliwas sa kanilang biological sex, dapat ay meron kayong pasyensiya na ipaliwanag sa tao. Iba siyempre kung yun ay binubully ka na o binabatok-batukan ka na, ibang laban yon. Pero kung katulad ng ganito na tinawag lang ng sir, nagkamali, ay gano'n ang gagawin. Sabi nung customer di naman daw niya binulyawan, kahit na the fact na pinatayo ng matagal habang kinakausap, sana "Halika dito mag-usap tayo." 'Di ba, mag-usap tayo kung ganito gagamitan mo siyempre ng PR 'yun. So yun yung dapat na ginawa. Pero mayroon pang isang layer kasi ng pagpapahiya ito na hindi napapansin ng marami. Paano natin napag-usapan 'to? Kasi nga may nag-post sa social media.
merong isang tao doon sa venue na minarapat niyang i-post sa social media yung pangyayari. At hindi lamang yon, kumuha pa siya ng sinearch niya pa apparently kilala niya yung customer. Nag-search pa siya sa Facebook tapos kinining niya. Pinost yung mga picture nung nung customer. Now ito naman ang akin, ano naman ang purpose nito? Para magpahiya din, siguro pinapahiya niya yung waiter, ipapahiya ko rin siya. Para an eye for an eye, a tooth for a tooth. Was that correct? Ako personally, para sa'kin hindi rin. Kasi kung ako na andun, nakita ko nangyayari, lalapitan ko yung customer, malumanay kong sasabihin, "Ano po ba ang problema?" Kung kilala ko, "Uy, ano ba ang iyong problema dong?" O mare o "Anong nangyayari diyan?" "Ah, ganyan ba? Hayaan mo na, kausapin mo na lang." Ganyan, ganyan. Para ang purpose nito transformative, may papalitan, hindi sa na sinasabi ko na yung customer kakausapin ng mahinahon yung waiter. Dapat yung sino man na andon na kausapin yung customer dun para mapalitan yung pag-uugali niya. Pero ang ginawa ay pinost sa social media, pati yung picture pinost, anong purpose? Para magpahiya. Eh, di lahat na kayo nagpapahiyaan, 'di ba? Yan yung mga pag-uugali minsan ng tao na parang napakadali na ngayon magpahiya ng mga tao sa pamamagitan ng social media. Ito-troll mo, ika-cancel mo. Ako maraming beses na akong ginanyan, eh, hindi ko na nga lang pinapatulan. Minsan dahil may mga hindi ako na pinapalampas, eh, pero mas malimit hindi ko na pinapatulan, eh. It's a waste of time. But really, this is also a form of bullying. Of course, people will say she deserves it because she's rude, you know, yung customer, she's she's abusive, mga gano'n, 'di ba? Pero kung ang purpose mo ngayon i-post tapos para makita pati kinuha yung picture, yung mga yung mga unflattering picture pang inalagay para siguro tutal ngayon tuloy napapansin na kung kani-kanino na binabalahura yung itsura nung tao. You have achieved your purpose, but the purpose is to shame. Of course, shaming is an effective way of social control, but only the weak does that. Sabi nga ni James Scott, yang pagtsitsismis, pagpapahiya, yan ay weapon ng mga mahihina kasi hindi mo kayang harapin, eh. Kaya hihiyain mo na lang. Hindi mo kayang pagsabihan ng maayos kaya pagtsitsismisan mo na lang. Kasi that's exactly what happened in cyberspace. Itsinismis mo, ikinalat mo sa lahat. Ay mabuti para magtanda. Oo, pero maraming paraan para mapagpandama ang isang tao, okey, hindi ba? Parang katulad din ng park serye, na of course may mga tao naman talagang hindi marunong mag-park. Pero minsan kasi, kunyari dito sa Los Baños nakakita ko na may nag-post ng picture ng mga kotse na naka-park sa tapat ng land bank sa may UPLB gate, doon sa mismong paradahan yung hintayan ng jeep. Kaya kasi hindi naman talaga kasi yun, paradahan, kaya lang yung mga nagwi-withdraw kasi ng mga nakakotse, walang masyadong, kapag ika'y nakakotse, ang tendency mo itigil na lang mag-hazard habang nagwi-withdraw ka. But it's wrong, but sometimes you have to understand, there are some stories behind why that person might have parked. Kasi kaya ako na kunyari ako, ngayon naka-knee brace ako dahil ako'y may problema sa knee. 'Di siyempre sa halip na mag-park ako sa malayo, tutal maikli lang naman yung oras sa ano ko, is babahasad ko lang para kaunti lang lakarin. Ngayon kung ikaw hindi mo alam 'yan, pipicturan mo yung kotse ko at binalalandra mo na, malalaman ng mga tao na plaka 'yan ng kotse ko, 'di mapapahiya ako. Pero hindi mo alam kung ano yung dahilan. Hindi natin alam na yun pala PWD, whatever. Eh, wala naman kasing parking for PWD dun sa lugar na yun para mag-withdraw, 'di ba? Hindi lahat ng PWD ay hindi independent. May mga PWD na, sariling sikap,
'di ba? At nagda-drive. So, kung kailangan nilang mag-withdraw, mas malapit sa, ano, ay mas mainam. Pero hindi mo alam 'yan, hindi mo alam na kaya pala naka-park ng gano'n doon sa lugar na 'yon dahil may mga kapansanan. 'Yun nga, ipo-project mo na, 'di ba? 'Yun yung problema. Ang problema natin, meron ka tayo trigger happy talaga na magpahiya. So, napahiya yung customer, ang feeling niya pinaya siya ng ng waiter kaya pinahiya niya yung waiter. Yung nag-post naman tungkol sa inyo gusto siyang ipahiya. Anong mako-korek mo dun? Ginamitan mo lang ng pagpapahiya. Anyway, nung Huwebes ang pinag-usapan natin kasi nung Miyerkules talagang yun ang kasagsagan nung bagyong, ah, ng bagyo tapos yung Huwebes nagkaroon ng mga pagbaha. So pinag-usapan natin yung pagbaha. Ano ba mga dahilan ng pagbaha na masalimuot, 'di ba? At iugnay ko na rin 'yan dun sa topic ko nung Friday tungkol sa climate change. Kasi ganito po 'yan. Ang ugat po ng pagbaha ay malinaw. Ang ugat ng pagbaha ay marami lang talagang tubig na bumubuhos at hindi na siya makawala ng basta-basta pababa. Kasi ang tubig it seeks its own level na may mga nakaharang na o may mga balakid na para siya ay dumiretso sa dagat o sa mga daluyan niyang ilog at kanal. Bakit dumami ang tubig? Unang-una, unahin natin yung climate change. Kaya po tumitindi ngayon ang mga pag-ulan at ang mga bagyo at ang extreme weather events ay dahil po sa tinatawag na climate change. Ano po ba yung climate change? Kasi ganito po yan, makinig po tayo, lesson po 'to ng biology. Sa isang normal na sitwasyon, ang mga tao, humihinga po tayo ng carbon dioxide palabas. Oxygen po ang kailangan natin papasok. We breathe out carbon dioxide and we breathe in oxygen. Ang mga puno at halaman naman baligtad. They breathe in carbon dioxide and they breathe out oxygen. So ang ganda sana ng balanse. Yung oxygen na siyang hininga palabas ng halaman, kailangan natin para mabuhay. Yung carbon dioxide na hinihinga natin palabas, yun naman ang kailangan ng halaman at mga puno para mabuhay. Okay. Subalit patuloy na lumaki ang mga pamayanan. Dumami ang tao at nagkaroon ng pangangailangang magkaroon ng industrialisasyon. 'Pag nag-industrialize ka, gumagamit ka ng mga fossil fuels na kung saan bumubuga ito ng extra carbon sa atmosphere. Dumami ang tao so mas marami nga ng carbon dioxide. Okay, so yung population increase plus, ah, the carbon that is emitted by industrialization, by transportation, by modernization, urbanization increases the amount of carbon. The tragedy is that as we grow, habang lumalawak yung ating pamayanan, yung industriya, lumiliit naman yung espasyo para sa mga puno at halaman. Kasi pinuputol, yung lupa nila dating mga palayan at kakahuyan, kino-convert natin into houses and subdivisions and et cetera. So, ano nangyari, dumami ang mga tao, dumami ang industriya na binubuga ay carbon, lumiit ang espasyo ng mga puno at halaman para mag-take in ng carbon. Nagkakaroon ng excess carbon sa atmosphere. Anong epekto nito? Nagkakaroon po ng global warming, umiinit ang klima. Ang climate change ang nagiging cause nito. Umiinit ang climate at dahil umiinit mas tumitindi ngayon ang mga bagyo at mga pag-ulan. Okay, so 'yan, dumami ang tubig. Balikan natin yung wala ng puno.
Dahil wala ng puno, ang mga puno kasi 'pag sa bundok, ang ginagawa niyan sinasalag niyan yung tubig niya para bumaba pababa. At may mga ugat 'yan na yung mga puno, yung mga pagbatak ng ulan sinisip-sip muna nila 'yan at hino-hold para hindi patuloy na rumagasa pababa. 'Pag wala ng puno sa taas, ang mga tubig na pumapatak diyan dadaos-dos at may mga dala-dala pa nga na lupa, nagiging landslide pababa. Ang resulta niyan baha at landslide sa mga ilog malalapit sa ilog, okey? Kaya yung Marikina River, tumataas ang level niyan, hindi lamang dahil sa lumakas ang ulan, kundi mismo yung tubig galing sa taas bumababa. Okey, eto pa ngayon, ang dami-dami po nating mga ilog at mga maliliit na mga sapa na dati nung kapanahunan ay dinadaanan ng mga tubig-ulan kapag maulan. Binarahan na ngayon ng mga malls, ng mga subdivision, ng bahay, lumiit na. So, wala ng lalabasan ng tubig o kung meron man makipot na. Eto pa, dati-rati kapag may lupa ka na flat at may mga pag-ulan, ang gagawin muna ng mga lupa na 'yan, sisipsipin muna nila pababa yung ulan. May absorptive capacity. Eh, kung yan ay nasemento na dahil ginawa mo ng subdivision o mall, 'di ba? Bahayan, ay 'di wala ng kakayahan i-absorb yung ulan. Kaya may tinatawag na runoff, didiretso na agad yan. Magiging tubig na yan ang bababa na, ano, pababa dun sa mas mabababang lugar, 'di ba? At ito pa, balikan natin ang climate change. Dahil umiinit ang klima, mas tumindi ang mga pag-ulan. At hindi lamang 'yan, dahil umiinit ang klima, dahil mas marami ng carbon dioxide sa atmosphere, ano nangyari? Tumataas ang level ng dagat. Hindi niyo 'yan nararamdaman kasi by centimeter lang 'yan, ng mga millimeter lang 'yan. Pero habang tumatagal dumataas 'yan. Bakit? Kasi yung mga yelo, yung mga glaciers doon sa North Pole at saka sa South Pole, natutunaw na. Kaya tumataas ang water level. So 'pag tumaas 'yan, kasabay pa niyan na mas naging matindi ang mga pag-ulan gawa ng bagyo at ang bagyo, ang hangin malalakas, ay it is a formula for more flooding, particularly at the coastal areas. At ito ang panghuli, dahil dumami na ang tao, nangangailangan ng tubig para sa bahay, para panluto, panlaba. So anong ginagawa ng mga water company, sinisipsip nila yung tubig sa ilalim ng lupa. May mga aquifer diyan, nawawalan na po ng aquifer. So, anong nangyayari, nauubos ang tubig diyan, bumababa naman ang level ng land. Ang tawag diyan land subsidence. Tumataas ang dagat, bumababa ang lupa. Ano masasabi mo? 'Di baha. Mga bagay-bagay na nangyari dahil mali ang mga pagpaplano, inabuso natin ang kalikasan. Isama mo na rin diyan yung mga irresponsableng mga tao na tapon ng basura, tapon dito, tapon doon. Yung basura, yung mga waste, solid waste natin, tinatapon natin ng hindi maayos kaya 'pag tag-ulan nakikita mo nagbabara ang mga kanal, nagbabara ang mga estero, lalo pang hindi makalabas ngayon ang mga tubig papunta sa kanila. So, nabara na ng mga buildings, nabara na ng mga semento, wala ng surface wala ng absorption ang lupa dahil ayan na, puro na sementado ang lugar. Tapos ito ka pa, ang mga dapat sanandaluyan ay puno na ng basura. So, ayan po ang napakakomplikadong dahilan kung bakit tayo binabaha. Ang climate change, malaki ang naging ambag natin diyan, eh. Kasi yung mali nating paggamit ng teknolohiya, yung dependency natin sa fossil fuel, yung pagkalbo natin sa mga kagubatan, nakapag-contribute sa pagtaas ng level ng carbon sa atmosphere. Lalo pat ang Metro Manila at ang paligid nito
kung titingnan natin sa kasaysayan ay talagang flood prone na. May mga pictures ng mga 1904, 1906. Nagpapakita ng Manila na mamangka ang mga tao dahil 'pag maulan talaga, Manila is a floodplain. It is low and it is surrounded by water. So, it's natural na kahit may mga puno pa sa Marikina watershed ay magbabaha talaga diyan sapagkat yan po ay floodplain. Ngunit nung panahon na hindi pa barado at wala pang masyadong development, mabilis humupa ang tubig. Pero ngayon dahil marami na tayong ginawa, we just made it worse. Ang problema po dito laging ganito, eh, ang tinitingnan ngayon ng mga tao, tinitingnan nila ang mga baha para oportunidad para magbatikos ng pamahalaan na walang ginagawa. Totoo naman kasi talaga na, in the past there have been wrong decisions about floods. I'll tell you one thing about it. Ah, Parang naging ritwal na lang, paulit-ulit na lang, eh. May mga lugar talaga na wala tayong magagawa na talagang babahain 'yan, lalo na yung mga subsidence. So, ang ginagawa ay patuloy lang tayong parang parang balik-balik lang tayo, parang cycle, eh. Parang naglalaba lang na madumi, lalabhan mo, kukulahin mo tapos isusuot mo na naman, parang pabalik-balik ang problema. Now, let me just give you the example of Indonesia. Jakarta is sinking, the capital city because of subsidence. At malapit din siya sa dagat. Bumabaha na ang maraming lugar sa Jakarta, kahit hindi malakas ang ulan. So, ang ginawa ng Indonesia sa halip na nag-invest din siya sa flood control pero walang magawa kasi later on kakainin din ng dagat yung flood control, structures. So, ngayon ang nag-decide ang Indonesia na i-relocate na lang ang kanilang capital. Yung city of Jakarta mananatili diyan, pero yung capital niya i-relocate na sa isang lugar. Hindi natin maintindihan bakit sa Pilipinas ang daming lugar na bahain na kahit anong gawin mo, ay hindi na patuloy pa rin tayong nagbibigay ng building permit, hindi natin na-relocate ang mga tao. Kasi nga iniisip ng mga tao, mag-relocate, ang relocation center hindi maganda, malayo sa kabihasnan, 'di ba? Tapos yung mga pulitiko iisipin nila, "Eh, bakit ako magpapa-relocate, hindi mawawalan ako ng botante." 'Di ba, yun ang iisipin. At ang mga botante naman ang tinitingnan na ngayon ng mga pagbaha ay hindi na trahedya kundi oportunidad para magkaroon ng mga ayuda. So, gano'n ang pag-iisip na nade-desensitize na tayo. Nandiyan yung mga taong nasanay na, nandiyan naman yung mga taong wala ng ginawa kundi manisi ng manisi, 'di ba? Parang ito nga ako pinaliwanag ko in simple way yung climate change at ugnayan nito sa pagbaha. Abay, may mga taong nagsasabi magkano daw binabayad sa akin ng gobyerno para i-deflect ang blame away from Bongbong Marcos to climate change. Para bagang hindi ko naman sinasabing walang kasalanan ng pamahalaan at hindi lang naman si Bongbong Marcos lahat ng pamahalaan before. May mga pagkukulang, pero hindi rin natin puwedeng hindi sabihin na ang climate change is a factor, and there are certain things that we need to do to adapt and to mitigate climate change, and diyan dapat natin sitahin ng gobyerno. Pero para sabihin ninyo na may binabayad sa akin ng gobyerno para i-deflect ang kritisismo kay Bongbong Marcos, papuntang climate change, ano 'yun, kabobohan 'yun, 'di ba? Eto pa, nung ako ay nag-post tungkol sa shinare ko yung picture na nakita ko sa internet nung 1904 pa, 1906 merong mga lugar sa Manila na flooded at sinabi ko na flood prone naman talaga ang Manila, we just made it worse. Merong isang faculty, kasamaan ko man din ito sa Lasal, kilala ko, historian. Sabi ba naman, napaka-apologist ko daw. Of course, suggesting. He didn't say it, but he was suggesting. I know na again, I'm apologizing for Marcos na parang, dine-deflect ko na naman yung blame. Parang bini-blame ko, talagang talagang binabaha naman talaga yan, eh. Parang, teka muna, ano ba talaga problema niyo, 'di ba? Historically accurate naman yun, it's a fact. Science yung climate change, it's a geographic reality na Manila is flood prone. But it doesn't mean that because I'm saying this, I'm exonerating someone. Wala, eh, pino-politicize.
Lahat ngayon tinitingnan ang ano, ang baha bilang mga politikal sa mga pulitiko tinitingnan bilang oportunidad para mamigay ng ano, mamigay ng ayuda, magpa-picture, magpa-pogi, 'di ba ganyan? Yun namang iba, ginawang opportunity para batikusin ang mga nasa gobyerno na walang ginagawa. O yung isa lumipad pa papuntang Europa, 'di ba? Hinahanap, hinahanap kung may ginawa o kaya hinahanap ano bang ginagawa niyo yun kung kailan merong bagyo saka nawawala, hindi ba? Hindi naman 'yan mali, parte niyan ng demokrasya. Pero ang mali masyado tayong fixated dun sa gano'ng klase ng convenience, nalilimutan natin yung ugat ng lahat. Katulad niyan, ine-reduce ng lahat na kulang kasi ang flood control facilities. Alam mo, kahit sangkatutak ang flood control na gawin mong itayo mo, kung niya'y babarahan ng basura galing sa mga tao, walang sinabing flood control na 'yan, magbabara pa rin 'yan. Kasi ang flood control naman nire-regulate mo rin lang naman ang ano, ang paglabas ng tubig para hindi yung kailangang hindi maimbak, 'di ba? At puwede mong buksan, palabasin para mabilis mag-drain. Pero kung 'yan ay mabara ng mga basura o ano, hindi ba? Tapos ngayon binanggit yan ni Pangulong Marcos, anong sagot ng isang congressman na aktivista, si Representative Manuel, anti-poor daw ang pangulo, na parang sinisisi pa yung mga biktima, na parang teka naman Representative Manuel, 'di ba, parang wala namang sinasabi yung presidenteng gano'n. Lahat naman tayo pati nagtatapon ng basura hindi lang naman mahihirap, 'di ba? Pero gusto ko ring punahin yung iba na parang eto, nangyari ito dahil nag-post ako ng isang picture, yung campus ng Lasal na malinis yung tubig relatively ng baha kasi binaha din ng Lasal, tsaka yung sa labas na napakadumi. At sabi ko yung sa Lasal baha ng mayaman, yung sa loob, yung sa labas baha ng mahirap at madumi. Abay may mga nag-react dun, binanatan ako dun, ako daw ay, insensitive na the fact na maraming mga mayayaman din naman na naapektuhan, lahat naman tayo. Ano ba daw ang agenda ko para sabihin yun? May isa pang taga Lasal na nagalit. Na para I'm just stating an objective fact. Lasal is of course a wealthy university. It is a place we cannot deny it. We cannot deny our privileges. You know, but it is not actually for me to insult. It's basically just to show the fact na kahit lahat tayo binabagyo't binabaha, hindi pantay-pantay. Hindi equalizer ang floods kasi sinasabi nila, the floods is an equalizer, everyone suffers. Yes, but not all people suffer at the same way. Some people suffer more. Yung mga iba, talagang nakikita nila yung baha mula sa itaas ng kanilang mga condominium apartment habang nanood pa sila ng Netflix, 'di ba? Mapi-picture-picture na lang nila yung mga sa baba. Yung iba, nakikita nilang baha mismo sa loob ng kanilang mga tahanan. Habang sila'y nakatungtong sa kanilang mga furniture o even sa bubong. Ang iba kapag nawalan ng kuryente, nawalan ng pagkain, yung inconvenience ng walang kuryente dulot ng baha, puwede mag-check-in sa hotel. Yung iba, walang choice kundi pumunta sa evacuation center, makikipagsiksikan sa iba at hihintay ng ayuda mula sa mga pulitiko at mga pilantropo. So, mas insensitive yung mga tao ang feeling, me too, nung ako din nagsa-suffer. Iba-iba po ang suffering natin. Anyway, masalimuot po ang pagbabaha. May kaugnayan po ang climate change diyan. At ang isa pang aspeto ng solusyon, kasi puwede ang solusyon puwede mag-adapt ka na lang, eh. Meron man mag-mitigate, bawasan mo kasi yung ini-emit mo na carbon. Huwag ka masyado ng gagamit ng aircon, mag-shift ka sa renewable energy para hindi fossil fuel, et cetera. At ito nga ang nangyari, itong dahilan kung bakit nagmo-modernize tayo ng jeepney kasi may mga taong nagtatanong, "Ba't kailangang i-modernize yung jeepney? Ano ba 'yan?" 'Di ba?
Yan ang pinag-iinitan ngayon ni President Chis Escudero, eh. Diyan kaugnay ang climate change at ang pagbaha. Kasi po ang jeepney, napaka-backward po ng makina niyan. Hindi po efficient user, krudo ginagamit ng mga 'yan, kaya nag-e-emit sila ng matinding mataas na carbon at greenhouse gases. So, source sila ng pollution at carbon emissions. In fact, sa Pilipinas, 'di naman kasi 'to industrialized country, ang main source, pinakamalaking source natin ng emission is transport at malaking bahagi nito ay mula sa mga jeepney. So, kailangan nating i-modernize. Dahil para mabawasan ang ini-emit nating carbon, para makatulong tayo sa pagpapababa ng global warming, para makatulong tayo in a way sa climate. Magkaroon tayo ng climate solution. So, hindi lamang 'yan inimbento para lang pahirapan ang mga driver. So, yun yung problema, kaya kasi may maapektuhan mga driver, so yun ang gawin natin, maghanap tayo ng solusyon na hindi masyadong pahirap sa mga driver, bigyan sila ng economic packages, wag naman masyadong mahal, et cetera. May mga solusyon diyan. At dun naman sa nagsasabing hindi na kasi cultural appropriate ang mga modern jeepney. Noon yan, ako nga nung makita ko yung disenyo ng mga bagong jeepney, sabi ko, "Ano ba yan, parang kahon, wala namang kuwenta." Sana naman gawin nila yung mismong disenyo katulad nung dating jeepney, palitan na lang ng makina, 'di ba? So, ayun naman maraming gano'n na, may nakikita nung mga tumatakbong mga modern jeepney na jeep ng itsura pero bago na makina. Konektado po 'yan sa climate change at konektado 'yan sa baha. Masalimot, pero 'wag nating isi-simplify sa pamamagitan lang ng ang bini-blame lang natin lagi ang gobyerno o bini-blame lang natin ang kawalan ng infrastruktura. Ang infrastruktura, hindi yun sapat kung hindi tayo magbabago ng ating lifestyle na huwag tayong tapon ng basura. Kailan tumulong tayo sapagkat ang problema bahagi din tayo. Kahit na dapat ang gobyerno kumikilos din talaga sapagkat sila ang nasa posisyon para gumawa ng solusyon dito. O sige na, napahaba na po tayo ngayon. Sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan, naplos ko ang mga puso at napabago kong pananaw sa buhay, lalong-lalo sa usapang pulitikal dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind, touch heart, transform lives." Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, "Serve the people." Maraming nagtatanong ano ba daw yung background ko sa likod, sa Kilauea Volcano po yan sa Hawaii. Ang ganda 'no? Ganyan po ako, kumukulo. Kumukulo ang damdamin. Naks. O sige na, kita na ulit tayo next week, Monday to Friday. Panoorin niyo po ako uli sa Punto de Vista at kita ulit tayo next weekend. For now, bye. Ingat po tayo lagi. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani Malasad. Bye-bye.